Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay we will briefly cover the Philippine Dual Citizenship Law with focus on the principles of jus soli and jus sanguinis, and the legal implications of a U.S. passport holder participating in political activities in the country. Ito po ay i-discuss natin dahil ako po ay nakatanggap ng mga inquiries kaninang umaga lang. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Na kung saan, ipaliwanag ko daw ang legal implications nitong si Kitty Duterte. Si Kitty po ay anak po ng ating dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. At alam naman nating lahat na pinapakita ni Kitty Duterte na siya po ay isang US passport holder. At dahil dyan, medyo naku-curious yung ating ibang mga manonood, ating mga subscribers na kung bakit hindi niya pinapakita yung Philippine passport niya. Kung hindi siya holder ng Philippine passport, anyan ng mga nagtatanong, ay isa siyang US citizen. Hindi siya holder ng Philippine passport, therefore hindi siya nakapag-acquire ng dual citizenship. So, ang kanyang ginagawa, sabi nung nag-i-inquire, ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating saligang batas, ng ating other special laws. Kung kaya't dapat hindi pinapayagan daw si Kitty Duterte na umakyat sa entablado, i-endorso ang mga kandidato ng PDP laban at mag-provide ng mga political speeches doon sa kampanya ng mga kandidato ng kanyang amang si Rodrigo Roa Duterte. So ito ang ipapaliwanag natin ngayon sa episode na to kung si Kitty Duterte ba ay isang US citizen, and since wala siyang Philippine passport, so wala siyang dual citizenship na tinatawag. Kung wala siyang Philippine passport, hindi siya dual citizen, hindi siya pwedeng mag-participate sa political rallies na isinasagawa ng partido ng kanyang ama. Okay? So, papaliwanag natin yan. But before that, let me explain to you ano ba yung nasabi ko kaninang principles of jus soli and jus sanguinis. Pag sinabi mo kasing principle of jus soli, ito yung tinatawag na right of soil. Kasi sa Amerika, no, kapag regardless of the citizenships of your parents, kapag doon ka pinanganak sa kanilang lupain sa Amerika, by operation of law, you will acquire US citizenship. Yun yung tinatawag na jus soli principle, right of soil. At yun namang jus sanguinis principle ay right of blood. Ibig sabihin, kahit saan ka pinanganak, maging sa Amerika o sa Europa, kapag isa sa iyong mga magulang ay Filipino citizen, you will acquire the citizenship of your parent who is a Filipino citizen. At yan po ay maliwanag na ipinagkakaloob sa ating mga mamamayan sa ilalim ng Section 1, Article 4 of the 1987 Constitution, na kung saan sinasabi na those whose fathers or mothers na Filipino citizens are Filipino citizens din sila. Okay? So, kapag isa sa iyong mga magulang, regardless kung yung tatay o nanay ay Filipino citizen, ay isa doon ay Filipino citizen, ikaw din ay magiging Filipino citizen following the principle of jus sanguinis. So, dahil dyan sa dalawang principles na yan,
ay ipapaliwanag natin yung sitwasyon ngayon ni Kitty Duterte. Since si Kitty Duterte, hawak-hawak niya yung US passport, definitely ipinanganak yung bata na yan sa Amerika. Hindi ko alam yung facts of the case of Kitty Duterte, but I would assume na pinanganak siya sa Amerika because holder siya ng US passport. So, since kung let us say pinanganak siya sa USA ng kanyang nanay na si Miss Abansenia, no, by operation of law, i-apply sa kanya yung principle of jus soli, right of soil, na since doon siya sa lupain ng Amerika ipinanganak, siya ay automatic naging American citizen. But what will happen now, no? In her case, na kung saan ang kanyang tatay at ang kanyang nanay ay parehong Pilipino. Paano yung magiging yung Philippine citizenship niya, ma-acquire niya rin ba? Okay, yung kanyang Philippine citizenship, since both yung parents niya ay parehong Pilipino, so pwedeng i-apply din yung right of blood, yung tinatawag na jus sanguinis. So, ang mangyayari ngayon dito, since in-apply yung jus soli principle and jus sanguinis principle, si Kitty Duterte ay nag-acquire ng dual citizenship. So, Pilipino siya and Amerikana din siya at the same time. Okay. So, kaya ngayon, may question ngayon sa kanya, bakit wala ka namang Philippine passport? Di mo mapakita no? Although, may mga requirements dyan. For you to formalize your being a Filipino citizen, you are required by law, no, yung parents niya is required by law to register the birth of Kitty Duterte in the United States. I-re-register niya sa Philippine Embassy, no, para ma-recognize na siya ay pinanganak sa Amerika with Filipino parents. At yung ebidensya na yun para maging dual citizen siya is isasabit niya yung mga dokumento or ebidensya na nagpapatunay na Pilipino ang kanyang mga magulang. Like for instance, isasubmit ang birth certificates ni nanay niya o kaya ni President Duterte at o kaya yung Philippine passport ng mga magulang niya. To support yung submission of requirements na yun at to formalize na siya ay Pilipino din at the same time. Sa Philippine Embassy, isasubmit yan. At para ma-record doon sa ating local civil registrar ang kanyang pagkapanganak sa Amerika. And dahil dyan, makakapag-apply siya ng passport, ng Philippine passport, and also a USA passport. So, dalawa yung magiging passport niya. But what will happen if the parents of Kitty Duterte will fail to register her birth in the United States with the Philippine Embassy in the United States? What will happen? Will this strip her of her Philippine citizenship at hindi na siya magiging dual citizen? So definitely hindi. Kasi nakalagay sa ating constitution may batas no? Sa saligang batas na sinasabi na those born whose fathers or mothers are Filipino citizens are likewise Filipino citizens yung kanyang anak. No? So, yung registration sa Philippine Embassy is actually a requirement of formality. And the failure to register your birth with the Philippine Embassy will not strip, no, or will not deprive Kitty Duterte of becoming a Philippine citizen. Paano yan? Walang passport, nagsasalisa sa mga political rallies. Since US citizen o US passport lang ang dala niya, will there be a legal ground on the part of the Philippine government na i-deport mo yan? Walang passport, hindi yan dual citizen. Ay hindi pwede yon. Dahil malinaw sa saligang batas nga, inuulit ko na may right siya, no, to become a US citizen.
and the registration and securing the Philippine passport, no, or failure to secure a Philippine passport is not a ground to deport this person or to arrest this person for participating in political activities in the Philippines for being a U.S. passport holder and without a Philippine passport kasi nako-consider siyang yung foreigner. Pero hindi pwede mangyari yon kasi yung sinasabing registration sa Philippine Embassy at yung pagkuha niya ng passport sa Department of Foreign Affairs is only a requirement of formality and is not a ground for her to deprive her of becoming a dual citizen. Basic rule yun eh. Nasa fundamental rule natin yun under the 1987 Constitution. So walang issue kay Kitty Duterte na magsasali, no? Kung minor siya, dapat accompanied siya by the parents, no, or by the parent, yung nanay niya, no, during the rallies. So hindi mo siya pwedeng isumbong sa Department of Immigration. Hindi mo siya pwedeng akusahan na, oy, foreigner ka, ba't ka nagsasasali dito? Dapat ma-deport ka. Hindi ka Pilipina. So hindi po. Kahit walang Philippine passport yan, she is considered by law as a dual citizen. Ngayon, pwede pa ba siyang mag-apply ng Philippine passport? Pwede pa. But she is now subject to fines and penalties by law. So, yun lang ang magiging legal consequence noon. Kapag hindi siya nag-file on time at hindi niya ni-register on time ang kanyang birth, no, in the United States, parang ano lang naman yan, katulad ng mga late registration. Mag-execute lang yan ng affidavit of late registration sa Philippine Embassy, tapos isasubmit yung evidence or proof of nationality of her parents, and then mag-apply of Philippine passport. At pag naka-acquire niya ng Philippine passport, ayun, na-formalize ang kanyang pagiging dual citizen, a U.S. citizen and the Filipino citizen at the same time. But the failure to secure a passport is not a ground for her to be deported to her country doon sa USA at i-deprive siya na mag-participate sa mga political rallies. Karapatan niya yon. Pursuant, again, to the provisions of the 1987 Constitution on the right of every Filipino citizen to participate in any peaceful assembly and to exercise her right to freedom of expression. So, hindi natin pwedeng kontrahin yan. Kahit kalaban mo yan, kakampi mo yan, hindi mo pwedeng questionin ngayon yung kanyang participation sa mga political rallies. Sapagkat yan pong karapatan na yan na maging dual citizen following the jus soli and the jus sanguini principles ay karapatan niya simula pa lamang nung siya ipinanganak sa Amerika dahil ang kanyang mga magulang ay parehong Filipino citizens, no? Kasi kanina din, bukod dun sa inquiry na natanggap ko, ay may napanood pa akong isang vlog ng isang pro-BBM vlogger. Ako saan kina-question niya si Kitty Duterte na dapat daw ay kasuhan, dapat daw ay mapadeport kasi walang Philippine passport. So, walang legal basis yung statement na yon. Sapagkat, kumbaga parang inherent right siya ni Kitty Duterte, and you cannot deprive her of participating in political activities dahil siya ay isang US and a Philippine citizen, and the passport, obtaining a passport and registering her birth with the Philippine Embassy in the United States is only a requirement of formality. Mangingibabaw yung provisions ng ating 1987 Constitution. Okay? So sana naliwanagan nyo yung kaso ni Kitty. Although masarap ding i-discuss yun kasi medyo may pagka-complex yung sitwasyon at maraming nag-uusisa na US citizen yan, US citizen, bakit sumasali dyan sa mga political speeches, sa entablado at nangangampanya. So karapatan ng tao yon, pursuant
to the provisions of the 1987 Constitution on the exercise of her right to participate in any peaceful assembly and the expression of her right, no, yung freedom of expression ni Kitty Duterte pursuant to the Constitution. So wala tayong magagawa doon kundi pabayaan siya magsalita at mangampanya, no, para sa kanyang mga kandidato. Okay, so hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan na naman kayo, no, na something na tungkol sa constitutional right ng isang US citizen and Filipino citizen na hindi nakapag-register sa Philippine Embassy at hindi nakakuha ng passport, no? Okay, so hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.